Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Miyerkules, muli nating makakasama bilang special guest co-host, walang iba kundi si Miss Alexandra Faith Garcia, former Miss Aura International 2021 at Grand Winner Multi-Medalist Triathlete at Fitness Advocate pa. Magandang umaga sa iyo, Miss Faith. Magandang umaga, Sir Eton. Magandang umaga, mga ka-PNN. Huwag po natin kalimutan i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PKG Tagapagunay at Police News Network. Kami po ay maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayong araw ay isinagawa ang blessing of the newly procured PNP equipment sa Philippine National Police Headquarters sa Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City. Pinangunahan ng programa ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nortates Jr. kasama ang matataas na opisyal ng PNP bilang bahagi ng patuloy na modernisasyon at pagpapalakas ng kakayahan ng kapulisan sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad ng bansa. Sa isinagawang blessing, binigyan diin ang kahalagahan ng responsableng paggamit at wastong pangangalaga sa mga kagamitang ito bilang bahagi ng tungkulin ng bawat pulis na maglingkod ng may integridad at malasakit. Narito naman ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Bilang paghahanda ng Police Regional Office 5 ngayong Semana Santa, mas pinaigting ang seguridad ng lahat ng PNP unit sa buong rehiyong Bicol. Ang mga ide-deploy ng mga pulis ay tutulong sa pag-aayos ng daloy ng trapiko at magbibigay ng agarang tulong sa mga emergency. Inilatag din ang mga Police Assistant Desk upang makapagbigay ng agarang tulong sa publiko, medical at lost and found assistance. Narito ang detalye ng report mula kay Police Staff Sergeant Mercolito Lovendino Jr. Ng Semana Santa, inilagay ng Pro 5 sa pamumuno ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda, Regional Director, ang lahat ng unit ng pulisya sa buong Riyong Bicol sa heightened alert status upang matiyak ang ganap na koordinado, multi-layered at maagap na seguridad para mapangalagaan ang buhay, ari-arian at kaayusang pampubliko sa panahon ng Kwaresma. Binigyang diin ng Pro 5 na ang kanilang operasyonal na estratehiya ay nakabatay sa komprehensibong kahandaan, ugnayan ng iba't ibang ahensya at kakayahang mabilis tumugon, isinasaalang-alang ang inaasahang pagdami ng mga biyahero, deboto at turista sa mga simbahan, terminal, pook pananampalataya, sentrong komersyal at mga destinasyong panturismo sa buong rehiyon. Iginiit ni Police Brigadier General Miranda na ang puwersa ng pulisya sa rehiyon ay ganap na handa.
Sa ating pong Holy Week, tayo po ay meron pong naka-prepare na kaukulang anti-criminality, police visibility at crowd management deployment, including po yung ating pagbabantay sa mga lugar ng convergence. Higit sa lahat yung mga simbahan po at kung saan may mga ginaganap po na pagdiriwang na naaayon sa Holy Week po. Ang pakiusap ay mag-ingat po sa mga pagpunta doon sa mga lugar, lalo na po dito sa may area ng permanent danger zone, sapagkat hindi po natin masabi na may mga dayo na gustong makita ng mas mahigit na malapit ang kagandahan ng Bulkang Mayon. Ay handa naman po ang inyong kapulisan, mararamdaman nyo naman po sila at makikita na meron po tayong pinai-implement dito na maximum deployment. Kaya po may mga organized contingents po tayo at mga security package na magbabantay sa ating lansangan upang masiguro ang kaligtasan ng Rehiyong Bicol. Bilang bahagi ng pinalawak na balangkas ng seguridad, patuloy na pinaigting ng Pro-5 ang mga border control checkpoint at choke point operations sa lahat ng estrategikong pasukan at labasan sa rehiyon na sinusuportahan ng mobile patrols at intelligence-driven monitoring upang hadlangan ang mga kriminal, pigilan ang pagdadala ng illegal na baril at kontrabando at tiyakin ang pagsunod sa umiiral na batas at regulasyon. Ganap ding pinapatupad ang kasurog operational strategy upang mapataas ang presensya ng pulisya sa mga lugar na dinarayo ng maraming tao tulad ng mga simbahan, pantalan, paliparan, terminal ng bus, pampublikong pamilihan at mga destinasyong panturismo. Sinusuportan ito ng tuloy-tuloy na foot patrols, roving mobile units at area security control points upang matiyak ang patuloy na presensya ng mga alagad ng batas sa mga matataong lugar. Ang kasurog crowd management at response niya sa teams o care teams ay i-deploy upang paghahanda sa malaking matitipong pangrehiyon at mga pilgrimage upang matiyak ang maayos sa daloy ng mga tao, maiwasan ang siksikan o stampede at makapagbigay ng agarang tulong sa mga prosesyon at malalaking aktibidad. Nanatiling nakastandby ang Quick Reaction Forces sa lahat ng provincial offices at pangunahing lungsod para sa agarang pagtugon sa mga emergency o insidente. Itinatag din ang mga police assistance desk sa mga pangunahing lugar upang magbigay ng agarang tulong sa publiko, koordinasyon sa emergency, lost and found services, medical referrals at real-time reporting ng mga insidente. Ang mga ito ay pinamamalaan ng mga sinalin na tauhan na handang tumugon sa karaniwan at kritikal na sitwasyon. Pinaigting din ang road safety at traffic management operation sa pagkipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ehensya upang matiyak ang maayos sa daloy ng trapiko, maiwasan ang aksidente at pagkapagbigay ng tulong sa mga turista sa mga pangunahing lansangan at pilgrimage routes. Isinama rin dito ang plano ng kahandaan sa medical emergency sa pamamagitan ng koordinasyon sa mga health unit, hospital at emergency responders upang matiyak ang mabilis na kapagtugon sa mga insidente. Pinapalakas din ang community engagement sa pagkipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan, religious leaders, transport groups, volunteer organizations at civic groups upang mapahusay ang kamalay ng publiko at kooperasyon sa seguridad. Tiniyak ng Pro-5 na ang lahat ng pulis ay nasa ilalim ng mahigpit na disiplina, pananagutan at patuloy na superbisyon habang sinusunod ang human rights-based policing. Sa huli, muling binigyan diin ni Police Brigadier General Miranda na ang tagumpay ng seguridad ngayong Semana Santa ay nakasalalay hindi lamang sa kahandaan ng pulis kundi pati na rin sa pagkikiisa ng publiko. Hinihikayat ang lahat na maging mapamatiyag, iulat ang kahinahanglang aktibidad at sundin ang mga pag-iingat sa kaligtasan. Mula dito sa Bicol Region, ako po si Police Staff Sergeant Bert Polito P. Lubindino Jr. Nag-uulat para sa Police News Network at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Lubindino. Sa patuloy na serbisyo publiko at pagpapalakas ng ugnayan ng kapulisan at mamamayan, Police Brigadier General Vina H. Guzman, Director PKG at PNP Media Platforms nagkamit ng parangal sa 6th Crystal International Women's Awards sa Okada, Manila. Ang magandang balitang yan mula kay Patrolwoman Sari Bornales. Karangalan ang nakamit ng Philippine National Police matapos kilalanin si Police Brigadier General Vina H. Guzman, PKG Director at ang dalawang media platforms ng kapulisan sa idinaos na 6th Crystal International Women's Award ngayong ika-31 ng Marso sa Okada, Manila.
Si Police Brigadier General Guzman, nakasalukuyang Director ng Police Community Affairs and Development Group, ay ginawaran ng parangal bilang Outstanding Women Leader in Community Relations and Public Service dahil sa kanyang epektibong pamumuno, tapat at paglilingkod sa publiko at pagpapatatag ng ugnayan sa pagitan ng kapulisan at komunidad. Bukod sa kanya, binigyang pansin din ang mahalagang kontribusyon ng kapulisan sa komunikasyon at proteksyon ng kababaihan kung saan pinarangalan ang programang Straight from Team PNP bilang media platform and leadership in women protection and operations at ang Police News Network bilang distinguished media platform support for women protection and operation. Ang prestihiyosong selebrasyon na ito na pinangunahan ni na Dr. Sandy S. Montano at Benelin Amigo Molina ay inialay upang ipagdiwang ang galing, katatagan at positibong impluensya ng mga kababaihan sa lipunan kasabay ng pagdiriwang ng Women's Month. Ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Sa tuloy-tuloy ng kampanya ng Philippine National Police kontra smuggling, aabot sa 2 bilyong piso na halaga ng smuggled na sigarilyo ang nakumpiska sa operasyon ng pulisya sa buong bansa sa unang quarter ng 2026. Muling nakatutok dyan si Patrolwoman Sari Bernales. Patuloy ang mahigpit na kampanya ng Philippine National Police laban sa iligal na kalakalan ng sigarilyo matapos makakumpiska ng mahigit sa 2 bilyon na halaga ng smuggled cigarettes sa buong bansa mula Enero 1 hanggang Marso 29. Ayon sa ulat, isinagawa ang 3,153 anti-smuggling operations na nagresulta sa pagkakaaresto ng 1,187 na individuals at pagkakakumpiska ng 246,085 packs, 484,064 rims at 9,961 master cases ng sigarilyo, pati na rin ang kagamitan sa iligal na produksyon. Binigyang diin ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang determinasyon ng kapulisan na tugisin hindi lamang ang mga nahuli, kundi pati na rin ang nasa likod ng smuggling operation. Pinapalakas din ng PNP ang koordinasyon ng mga unit gaya ng Criminal Investigation and Detection Group at Police Regional Offices upang tuluyang masira ang network ng iligal na kalakalan at protektahan ang ekonomiya at komunidad. Mula rito sa Campo Crame, ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Matapos ang operasyon ng PNP kontra iligal na droga mula sa ika-23 ng Marso hanggang ika-29 ng Marso sa Cordillera, mahigit sa 28 million pesos na halaga ng marijuana sa Benguet at Kalinga ang sinira ng mga otoridad. Bunga ito ng walang humpay na kampanya kontra kriminalidad at ipinagbabawal na gamot upang masiguro ang kaligtasan at kapayapaan sa bansa. Tinutukan yan ni Patrolwoman Sari Bernales. Kampanya laban sa iligal na droga, inanunsyo ng Philippine National Police ang pagkakasira ng mahigit sa 28.5 milyong halaga ng marijuana sa Cordillera. Mula Marso 23 hanggang 29, isinagawa ang 24 na operasyon. Binigyang diin naman ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagpigil na makarating ang droga sa komunidad. Hinihikayat din ng publiko na i-report ang anumang kahina-hinalang taniman o aktibidad upang maprotektahan ang pamayanan. Ang marijuana cultivation ay labag sa batas at ang mga sangkot ay haharap sa kaukulang parusa. Mula rito sa Campo Crame, ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Kasunod ng direktiba na palakasin ang integridad sa hanay ng kapulisan, paiigtingin ng Philippine National Police ang internal cleansing laban sa mga tiwaling pulis.
Kabilang sa mga hakbang ng pulisya ay ang pagpapalakas ng Integrity Monitoring and Enforcement Group, pagpapalawak ng ethics training sa lahat ng unit ng PNP, at pagpapatupad ng regular at lifestyle checks. Ibabalita dyan ni Patrolwoman Sari Bernales. Ako ang pamunuan ng Philippine National Police na paigtingin ang kampanya laban sa mga tiwaling pulis kasunod ng direktiba na palakasin ang integridad sa hanay ng kapulisan. Ayon kay Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr., magsasagawa ang PNP ng mas pinagting na internal cleansing at ipapatupad ang zero tolerance policy laban sa anumang uri ng misconduct. Binigyang din nito na ang mapapatunayang lumabag ay tuluyang tatanggalin sa serbisyo at hindi lamang ililipat ng assignment. Kabilang sa mga hakbang ng PNP ang pagpapalakas ng Integrity Monitoring and Enforcement Group, pagpapalawak ng ethics training sa lahat ng hanay at pagpapatupad ng regular at random lifestyle checks, lalo na sa mga high-risk units. Layunin din ng organisasyon na higpitan ang recruitment, training at promotion system upang matiyak na ang integridad, disiplina at pananagutan ang mananaig sa hanay ng kapulisan. Mula rito sa Campo Crame, ako po si Patrolwoman Sari Bernales, nagbabalita para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Taos-puso po naming pinapasalamatan ng Crystal International Women's Awards o SIWA 2026 sa pagkilala at pagbibigay sa amin ng 3 napakahalagang parangal na tinanggap po namin kagabi sa Okada, Manila. Ang mga pagkilalang ito ay hindi lamang isang karangalan para sa amin, kundi isang inspirasyon upang lalo pa naming pagbutihin ang aming dedikasyon sa paglilingkod sa publiko. Muli, maraming salamat po sa Crystal International Women's Awards. Sa napakalaking pagkilalang ito, patuloy kaming magsisilbi ng buong puso, may integridad at may malasakit para sa kapakanan ng lahat. At bago tayo magtapos, gusto ko pong muling magpasalamat sa ating mga masusugid na manunood ng Police News Network at syempre pa sa ating special guest co-host this morning na walang iba kundi si Miss Alexandra Faith Garcia. Maraming salamat, Miss Faith, sa muling pagkapaunlak sa aming imbitasyon na maging special guest co-host sa PNN Morning Edition. Baka may nais kang gustong sabihin, ipaalam na upcoming events or advocacy, Miss Faith? Yes po. Unang-una, maraming salamat po, Sir Eton. Maraming salamat mga ka-PNN. Magkita-kita po tayo sa San Fernando, Pampanga. Bukas po, magkakaroon po tayo ng Run with Faith. Bisita Iglesia Community Run. Maraming salamat sa City Run Club, Arts, Culture and Tourism Council at San Fernando, Pampanga. So, see you po tomorrow dyan. Pinapasalamatan at binabati ko po si Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Augustus Alba, the Director for Police Community Relations, PKG Command Group na pinapamunuan ni Police Brigadier Vina Guzman, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman at Police Colonel Joel Ada. Sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa, maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong mga tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po si Miss Alexandra Faith Garcia, former Miss Ora International 2021 Grand Winner, multi-medalist triathlete and fitness advocate. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.